Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po Ate Nelia Ramos at sa kapatid na Marjorie Almasar. Nakakatuwa na puro mga taga-Amerika yung mga una nating nakakasama sa ating pag-aaral. Ate Mirna Sapitan, Ate Nelia Ramos, Marjorie Almasar, they are all from the United States. Good morning po, Ate Elvie Paredes, Ate Ading Hinido, Ate Evelyn Cameros. Ayan, may mga kasama na po tayo from the Philippines, from Winnipeg. At magandang araw po sa inyong muli. At samahan niyo po ako sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ngayong umaga. At ito po ay matatagpuan in the book of Matthew chapter 24 verse 11. Matthew 24 verse 11. Paalaala po ito ng ating Panginoon sa dulong panahon ng buhay. At maaaring paalala ito sa panahon natin ngayon. Sabi po ng Matthew 24:11, "And many false prophets will arise and will mislead many." Ulitin ko po. "And many false prophets will arise and will mislead many." Pagpalainawa ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na ating pagbubulay-bulayan. Galing po ito sa sipi ng banal na kasulatan, bahagi po ng paalala sa dulong panahon na marami ang lilitaw na mga bulaang propeta. Kapag sinabing bulaan, ito po'y sinungaling at walang katotohanan sa kanya. Ito po yung tinatawag sa panahon natin ngayon na hindi totoo, sa ibang lengguwahe ay peke, na po sa English ay fake. Hindi ko po alam kung alam niyo po yung katagang stateside. No po, ako po ay nadistino sa Cavite City ng 9 na taon kung hindi ako nagkakamali. Or 9 years nga po yata ako nadistino sa Cavite City. At during that time na nasa Cavite City po ako, ay ewan ko kung alam niyo yung word na PX, yung pong stateside kung tawagin. Nung bata pa ho ako, kapag meron pong maliligaw ng Cavite o mamamasyal sa Cavite, madalas po ay nagre-request ako na sana bilhin niyo ako ng scarf. Alam niyo po yung scarf, yung bimpo, ayun, tawag do, yung panyo na natitiklop, no, malapad na panyo na pwede pong pamunas or bandana. Alam niyo po nung araw pag meron ka nun, sikat ka no? Nung nag-aaral po ako nung elementary, high school, na po, at ang galing pag meron ka nun, no? Yung pantalon namin noon ay low waist na maong at nilalagyan po ng scarf yon sa likod, sa bulsa. Pag meron ka noon, nung araw, poging-pogi ka eh. Yun po yung trend ng mga panahon namin. At yun po ay nabibili sa Cavite City. No po? Doon po ang bilihan ng original noon. Alam po namin pag original at fake noon eh. Yung pong original, kapag tiniklop nyo po yung mga dulo noon at inyo pong tiniklop na gano'n, pantay na pantay po yun, no? At saka baliktaran po yung original. Ibig sabihin, kung ano yung harapan, yun ang likod, ang ganda, no? At dyan po bumibili ng mga beach walk, no? Yung scarf, yung Hanes na t-shirt, dyan po ang bilihan. Aside pa rin sa mga tsokolate at kung ano-ano pa, kasi po may base ng Amerikano dyan sa Cavite City. Kaya po, dagsa ang mga stateside kung tawagin. Mga urig kung tawagin. Kaya pag sinabing stateside, ika yan, urig yan. Totoo yan. Po, hindi yan fake. Pero alam niyo po, sa paglipas ng panahon, no, nung mga panahon na pastor na po ako sa Cavite City, nako, hindi na ako mapagkatiwalaan ng Cavite City when it comes to being urig. Kasi po, dagsa na po doon yung mga fake na paninda. Fake na scarves, pati yung mga Hanes na hindi na po original, fake na po, na isang laba lang, lana ho, maluwag na, at hindi na ho talaga katulad ng mga original noong araw. Ewan ko po kung kilala niyo rin yung, alam niyo rin yung lugar na Cartimar. No po, sikat po yan. At ang Cartimar ay bilihan po ng lahat ng tinatawag po nating fake. Kilala po yung Cartimar bilang home of fake. In fact, nakapanood po ako ng isang documentary sa TV ng mga bagay na inilalako at itinitinda po sa Cartimar. Nasa Pasay po yan, no, sa Philippines.
At naalala ko, nung medyo bata, nung binata ako, madalas po kaming mamasyal doon. At doon po kami namimili ng mga bagay na napakamura. Can you imagine? Makakabili po kayo ng Nike nung araw, ano po? Sa halagang 200 piso. 200 pesos na Nike. At kung ikaw ay hindi sanay sa mga original, doon sa tinatawag na urig, maloloko ka. No? Nung araw, kapag nanggaling sa US urig, kapag nanggaling sa China, Japek ang tawag doon. Ano po? At ganun po ang kaya po ngayon sa panahon natin ngayon, lahat po yata ay nagagaya na. Kapag ginaya, ibig sabihin hindi na ito yung original, counterfeit ang tawag doon. Ibig sabihin, fake na ito. Alam niyo po ba, maging dito sa Canada, ayoko naman po siraan yung mga dollar store, no po. Pero marami po na binebenta doon sa dollar store, hindi po yun original. Yung iba po doon ay ibinebenta ng gagaling sa mga bansa na wala namang factory ng ganong klase ng produkto. For instance, Colgate, may mga, pag tinignan nyo po yung label kung saan nanggaling, galing po sa isang bansa na wala namang Colgate factory. So, meron pong mga ganon. Ayoko na pong banggitin kung saan yun. Pero dito po sa Canada, may tindahan din po ng mga Jafake. Kaya po, minsan nakakalungkot, no? Ito ginagawa ng ibang mga Filipino. Ibang mga Filipino, pag uuwi ng Pilipinas, kukontak po ng mga printing dyan sa Pilipinas. Tapos bibili ng mga t-shirt, pabibili ng mga t-shirt na Gildan. Ano po, yung Gildan, no? Sikat yun ngayon eh. Mga puting t-shirt na Gildan, kukontak po ng mga printer dyan sa Pilipinas at magpapaprint ng t-shirt ng Canada. Tapos pagdating niya nga naman dyan, galing siya ng Canada, ipamimigay niya yung mga t-shirt na yun. Nakala naman ng mga napagbigyan, galing nga po ng Canada, pero printed din po yun in the Philippines. At yun nga po ay galing din sa Pilipinas. Kaya lang po, syempre ikaw napagbigyan, akala mo bagong dating galing Canada, sa Canada galing yung t-shirt, pero hindi. Marami, doon din po yun ipinaprint sa Pilipinas. There was a time na meron pong isang kaibigan na galing ng US na may dala sa aking bag. No po. At yung bag na yon ay computer bag. No? Computer bag. Actually, it was not designed for computer, pero pwede po siyang lagyan ng computer. At tuwa po ako, no, napakaganda ng bag. Talagang leather po yung bag. Napakaganda ng pagkagawa. Pero alam niyo, nung tinignan ko po yung label, galing po itong Amerika, pero nakita ko po, made in the Philippines. It was made from Marikina. Pero napakaganda, no? Can you imagine na all of a sudden, akala mo ito'y galing ng US. Totoo naman galing ng US, pero it was exported by the Philippines to the US, and it was imported by my friend bago ibinigay sa akin from the States. Ayun. So, makikita po natin, original yon. No? Pero tayo po mga kapatid, we considered original kapag nanggaling sa ibang bansa. No? Urig yan, ika. Stateside. Yan. So, mga kapatid, binabanggit ko ang mga bagay na ito kasi sa panahon natin ngayon, hindi mo na malaman kung original o hindi ang mga bagay na binibili mo. Pati nga daw po bigas, ultimong bigas, pinepeki na po. Kapanood po ako sa YouTube ng isang araw, itlog eh. Itlog, kaya pong gumawa ng China ng itlog. No? May puti, may yolk, tapos may shell. And it was made from chemicals. No? Nagagawa po yun. Kaya, ang gagaling. No? At sino pong magtataka pa ba tayo pagdating ng araw, ultimong karne ay gagawing fake o anumang bagay ay pwede nang ipeke. Bakit nga ba nauuso ang fake? Alam niyo po, walang pinepeke na walang halaga. Wala pong magduduplicate ng isang bagay na walang value. Kaya po kinokopya ang isang bagay dahil meron itong value. Ang pera ay kina-counterfeit kasi may value ang pera. Naalala ko sa Pilipinas, ginawa rin po yung 5 pisong coin. Naalala niyo po ba yun? Nung mga early 2010, nasa Philippines pa ako, dumagsa po yun eh. No? Yung mga coins na 5 piso na ang laki, ang kapal kumpara doon sa original, pagkatapos, meron pong naka-emboss masyado yung print nung kanyang 5 peso coin.
Talagang ikukumpara mo, may pagkakaiba. Naku, na-discover dyan po pala sa Binondo ginagawa. Meron pong machine na gawaan noong coins na yon at bakal, no? Ang bilis nakakagawa po sila. Kaya dumagsa po yun, no? Na yung mga coins na yon na napakarami sa circulation. Pero kalaunan, itinigil din po yun kasi nagmahal ang bakal. Nung lumaon, lugi na po yung gumagawa kasi 5 piso lang. Yung presyo ng bakal na yun ay konti lang ang pakinabang nila. Kaya they stopped that. Kaya po yung 10 pesos na medyo may value, yun po dito po sa Canada ginagawa yun yung coins na yun sa Philippines na gold yung gilid tapos sa gitna may silver. May silver yung 10 peso coin na yun. Dito po gawa yun sa Canada. At matindi pagkakagawa ng Canada doon, yung disenyo po noon, hindi mo kayang i-fake yun. Mahirap i-fake yung 10 pesos. Kasi 2 coin yun no? Isang coin sa gitna at isang coin sa labas na gano'n. Ewan ko kung existing pa yun sa Philippines yung 10 pesos. Pero I doubt kung i-fake pa rin yun kasi ngayon wala nang value yata ang 10 pesos sa Philippines. So ganun po, hindi po fine-fake yung walang value. Ang ginagaya, yung may halaga. 500, 1,000, ewan ko po kung i-fake pa rin yung 100 pesos. Most probably hindi na. Kasi isa-sacrifice mo ba mahuli ka na nagka-counterfeit ng 100 pesos. So yung may mga halaga na po ang talagang kinokopya. At ito pong mga perang ito at yung mga nagpepeke, talagang nagpapakadalubhasa sila sa pagkopya. They spend hours talaga na pagkadalubhasa sa pamemeke. At ito naman po mga nasa store na po, para makaiwas sila, yung mga nagbebenta, para makaiwas na mabayaran ng fake, gumagawa sila ng mga countermeasures. Ngayon po, mapapansin niyo kapag duda yung mga cashier, meron po silang blacklight, no? Tinatapat po nila yung pera doon sa blacklight. At yung mga serial number, meron po mga palatandaan silang inilalagay para malaman nila kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Yun pong nasa pawn shop. Yung pong nasa pawn shop, hindi nyo po ba napapansin? Para makasiguro, kung yung gold na isinasanla ay gold talaga, kakaskasan po nila yan eh. No? Kinakaskas po nila yan sa bato, tapos yung nakaskas nila doon, bubuhusan ng asido. No? Pag bumula, I don't know, wala po idea. Pag bumula yata fake, o pag hindi bumula, yun ang original. So, I don't know. Pero ang point doon, talagang they do everything they can para malaman kung ano ang fake at kung ano ang totoo. Gumagawa rin sila ng paraan para malaman ang totoo at ang fake. Minsan tinanong ko, no, yung si Nanay Oleng, no, yung po ay isa sa alahera sa Cavite City. Sabi ko, Nanay Oleng, paano malalaman kung ang isang alahas ay fake? Kasi meron siyang pawn shop, Burgos Pawn Shop, yun po sa Cavite City. Ang sagot niya sa akin, Pastor, hindi namin pinag-aaralan ang fake. Para malaman mo kung ano ang totoo, ang dapat mong inaaral yung totoo. Kapag inaral mo ang totoo, pag may dumating na fake, alam mong fake yon. Kasi hindi siya kaparehas nung original. So, wag mong ubusin ang panahon mo sa pag-aaral ng hindi totoo, dapat inuubos mo ang panahon mo sa pag-aaral ng totoo. So, napakagandang prinsipyo. Mahalagang maunawaan ang prinsipyong ito, hindi lamang when it comes to money, hindi lamang when it comes to jewelry, hindi lamang when it comes to anything that we put value, kung hindi maging sa ating pananampalataya at sa larangang espiritual, mahalagang alamin natin lagi ang tama, alamin natin ang totoo, upang pagdating ng peke, alam natin kung ano ito. Alam niyo po mga kapatid, all around us are belief system. Belief systems that promise to discover God within you. Sa telebisyon, sa internet, pagpananambahan, paglinggo, napakarami pong mababasa, mapapanood na iba't ibang mga pastor na nangangaral, nagtuturo, nagpapahayag na sila ang tama, pero ang tanong, ilan nga ba sa kanila ang tama at ilan sa kanila ang katotohanan?
Minsan, kapag wala kang malalim na kapit sa katotohanan, isusway ka at dadalahin ka ng mahuhusay na pangungusap ng mga peke at bulaan. Minsan, kung sino yung mga fake, sila yung may magagandang platform. Kung sino yung fake, sila yung mga nasa harapan at nangunguna. Po. And this counterfeits belief seek to turn our attention from the true God revealed in Jesus Christ. Inaakay tayo sa mali, kaya nalulungkot po ako. Yung iba nadadala pa ng kulto Nadadala pa ng mga dating doon at dating daan na kung saan-saan sila dinadala dahil wala silang malalim na kapit sa katotohanan. Naisusway pa ng mga bulaang mga guro dahil sa kawalan ng kaalaman sa kanilang pinananampalatayanan. Alam niyo po ba ngayon yung yoga? Dahil ang yoga pinasok sa sports, mga Kristiyano nakikiyoga. Hindi nalalaman na yung yoga, yung meditation ay Hindu practice at iyon po ay Hindu kind of praying to their gods. Pero dahil walang firm grip doon sa kanilang pananampalataya, ano nangyayari? Nadadala. Naaakay. Ang dami matatagal ng mga born again, protestante, kristyanong tinatawag, pero dala-dala pa ng mga pamahiin. Po, yung ilan dyan, yung nagpo 40 days pag namatay yung kanilang mga magulang dahil may 40 days daw, may 40 days pa raw nagagala yung kaluluwa dito sa mundo bago umakyat doon sa kanilang patutunguhan. Wala pong basihan sa Bible yon. Nakiki 40 days tayo, nakikiundas tayo. Wala ho yun sa banal na kasulatan. Nakikipiesta tayo. Kaya nakakapangilabot ng mga Kristiyano, nakatatagal ng mga Kristiyano, hindi umalis doon sa elementary teaching na yon dahil kinapitan ang paniniwala sa mga peke. Hindi maka-move on sa mga tradisyon, sa mga kultura, dahil po sa paniniwalang ito. Counterfeit. Ang tanong, paano tayo makakaiwas dito? Alam niyo po, hindi dapat natin inuubos ang panahon natin sa pag-aaral at pagsusuri sa mga fake. Dati po, nag-series ako ng mga pag-aaral tungkol dyan Isa-isa ko pong in-expose yung mga ganito, yung mga yan, no? Pero kalauna, sumisikat pa sila kapag lagi mo binabanggit ang kanilang mga pangalan Kapag lagi mo pong pinag-uusapan, sila, naku-curious pa mga tao tuloy So instead na pag-usapan niya mga fake na relihiyon na yan, pag-usapan na lang natin kung ano tinuturo ng Biblia. Doon natin punuin ang ating mga isipan, ang ating mga puso sa pag-aaral ng katotohanan upang pag may narinig ka na taliwas doon sa itinuturo ng Biblia, malalaman mo na ito ay fake. Pagdating sa kaligtasan, kapag nagtuturo yung pastor na ang kaligtasan ay matatamo mo sa pagsusumikap mo, matatamo mo na may kinalaman ka na sa pamamagitan ng iyong pagpapasya na tanggapin. Tandaan po ninyo, alam niyo po ba, na pati ang pagpapasya nyo sa pagkilala sa Panginoong Jesucristo, biyaya yun ng Diyos Wala ho tayo ni katiting na kontribusyon sa kaligtasan. Ito po tandaan ninyo. Kaya po tinawag na kaligtasan yan, kailangan mo ng manliligtas dahil wala ka ni kapirasong kakayahang iligtas ang iyong sarili. Paulit-ulit ko na po itong binabanggit Pagdating sa salvation, wala kang kakayahan. Pero may mga tao po, na mga pastor na nagtuturo na ikaw ang kumapit. Kapitan mo yung kaligtasan mo dahil pwede mo itong iwala. Paano mangyayaring mawawala yung kaligtasan mo? Hindi naman ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Iniligtas ka nga ng Diyos Tinanggal ka na rin sa kalagayan mo bilang makasalanan. Iniligtas ka sa pamamagitan ng kanyang dugo. Paano ka pa mababalik doon? Ibig sabihin, napakahina naman Diyos niyan. Nakuha niyo po. Pero kung ikaw nga, ang sa pamamagitan ng sarili mong mga pagpapasya, na ikaw ipipili sa Diyos para ikaw iligtas, wala po sa Biblia yun. Hindi po ganun ang turo. Ang kaligtasan ay biyayang kaloob ng Diyos. Para kang isang taong nalulunod sa dagat,
Wala kang kakayahang lumangoy, mamamatay ka na, pero dumating ang Diyos, dinamput ka doon sa kalagayan mo at ikaw iniligtas. Ganon ang larawan ng kaligtasan. Wala kang ginawa. Hindi mo sinabing, oy, kinikilala kita bilang Panginoon. Wala. It is the effort of God. Or kumapit ka sa kamay ng Diyos, kaya ka na, no! It is all the work of God. Kung gusto niyo pong pag-usapan na malalim to, isang araw, didiscuss ko po ito sa inyo. Kasi marami pa siguro sa inyo na nakikinig sa akin ngayon. Armenian theology pa ang nalalaman when it comes to salvation. At yung Armenian theology, isa po yung sadya fake na pananampalataya na kinakapitan ng maraming mga Pentecostal. Na tayo, ang mga tao, ay may kinalaman sa kanilang kaligtasan. No. Kaya po usong-uso yung tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, wala kang kapangyarihang tanggapin si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas kung hindi ang Diyos ang bumuhay muna sa espiritong patay na nasa sayo. It is still the work of God. Paano mananampalataya ang isang patay na espiritu? Paano ang isang taong patay sa espiritual ay makakakilala sa Diyos? Malibang ang Diyos na makapangyarihan, buhayin muna ang espiritong nasa atin para tayo maniwala at manampalataya sa kanyang bugtong na anak. Walang makakaparoon sa Panginoong Hesukristo kung hindi sa pamamagitan ng Ama, at walang paroroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng anak, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, vice versa. So mahaba pong talakay nito, pero napakarami pong fake sa panahon natin ngayon. Kaya aralin natin. Aralin natin yung totoo upang hindi tayo matangay ng mga peke. Alam niyo po ba na ang magnanakaw, yung mga mandaraya, alam din nila ang tunay. Buti nga po yung mga mandaraya, alam nila ang tunay eh. Alam niyo po nung araw, ewan ko kung meron po akong bracelet sa Philippines pa yun ho. Ano ba tawag do? Sarali. Sarali bracelet. Yung, alam niyo yung Sarali, nagbebenta po yun ng mga makeup, mga t-shirt, at kung ano-ano pa. Meron din silang jewelry, no? Yung jewelry nila ay fake. Ang kapal, no? Gold-plated, no? Ang kapal. At hilig-hilig ko po isuot yun, no? At lahat ho na nakakakita sa akin, naku, ganda naman ng bracelet mo. Hindi nila nalalaman, yun po ay Sarali. Plated lang po yun. Yung mga hindi marunong po sa alahas, akala nila kapag suot ko yon, may suot po ako na gold na makapal na bracelet. Pero maglakad ka sa Quiapo, maglakad ka sa Divisoria, sa Baclaran, hindi po papansinin nyo ng mga snatcher. Kasi yung mga snatcher na yan, bago po yung mga harbat, inaalam po muna nila, tinitingnan po nila yan at alam po nila kung ano ang fake. Hindi nila pag-uubusan ng panahon, nahablutin sa iyo yon dahil alam nila na yun ay fake. Buti pa yung mga magnanakaw, nagpapakadalubhasa sila sa pag-aaral kung ano ang tunay. Dahil ang kanila pong ninanakaw ay lahat ng tunay. Samantalang tayo, sa halip na magpakadalubhasa naman tayo sa paghahanap ng fake, hanapin natin din ang tunay upang tayo hindi mailigaw ng mga peking pastor sa panahon natin ngayon. Now, how to spot a fake? How to spot a fake pastor? Lalo ngayon po mga kapatid na ang platform po ngayon ng pamamahayag ay inalis sa loob ng simbahan at inilagay sa multimedia. Nakakalungkot, no? Sa ngayon pong araw na ito, simula po ngayon, dito po sa Manitoba, bawal na po lumabas ng walang face mask at 10 na lamang po indoor and outdoor ang pwedeng magsama-sama. So, can you imagine? No po? So, ibig sabihin, lahat ng simbahan, kapag lampas ka sa 10, hindi ka na pwedeng magtipon. Kaya po, starting Sunday na naman, makikita niyo po lahat ng simbahan nasa sa social media na naman. Maglalabasan na naman uli sila at magbabalikan sa virtual worship. At eto po ang mabigat, nagkalat po sila ngayon, pwede kayong maligaw sa kanila, pwede niyo po sila mabuksan sa Facebook, pwede niyo sila makita. Ang tanong, paano malalaman kung itong pastor na ito'y fake? Natatawa po ako, there was a time na meron pong miyembro ng Winnipeg ngayon, nung hindi pa ho sila mga miyembro, nakikita po nila ako na nangangaral. Sabi nila, mahusay mangaral, mahusay magsalita,
Pero hindi po sila nakikipag-usap dahil natatakot sila na ako'y kabilang sa mga kulto at sa mga peking pastor. It took them a while bago po sila nangahas na makipag-usap sa akin at makipag-communicate. At meron pong pagkakataon na imineses nila ako, nagtatanong-tanong, ano ba yung UNIDA? Yung UNIDA ho, tunog kulto, hindi po ba? UNIDA, ano ba yun? Lalo po yung Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Naku po, parang kulto, hindi po ba? Tunog kulto. Parang simbahang panahon pa ni Mahoma. Hindi katulad ng mga bago ngayon. CCF, no? Christ Commission Fellowship. Jesus is Lord Fellowship. Green Hills Christian Fellowship. No, yung mga ganun. Parang ang ganda ng dating. Samantalang yung simbahan ko, Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Mukhang kulto. Kaya minsan magtatanong, ano ba yung UNIDA? Ipapaliwanag mo pa. Hindi ho yan acronym. Akala nila yung UNIDA acronym ng kung anong ibig sabihin ng na ipapaliwanag mo pa. So, kaya po ganun yung nangyari. Yung kapatid na yun, sabi nila, mukhang kulto ito. No? Kulto. Kaya sa tinig ng Pag-asa, ginagamit ko, tinig na lang ng Pag-asa. Hindi ko lalagyan ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo dahil tunog kulto. Nung dumating po ako rito sa Canada, ang ginawa po namin, dala namin yung UNIDA, pero Winnipeg Unida Christian Church, mas madaling ipaliwanag. O kaya, Unida Christian Church of Canada. O sa English po, United Church of Christ in Canada. So, ganun po nangyayari, kaya na-curious sila nakipag-usap sa akin. And it took me a while bago maipaliwanag kung ano yung UNIDA, kung ano yung ganon. At ang sabi ko lang po sa kanila, para po lubusan ninyong maintindihan ang aking mga itinuturo, bigyan nyo ko ng pagkakataong maturuan ko kayo. Pinapasok ko po sila sa School of Leaders and Disciples. Noong pong kalauna, nung nandun na po sila, noon nila na-realize na yung palang kinaaaniban nila dati, Japek. Yung kanilang pastor dati, Japek. Yung pastor nila, nagsermon lang, tinayo na relihiyon, nagpalit daw, nakakatatlong lipat na po sila ng affiliation. Ang dami ho dito mga kapatid sa Winnipeg. Nagsusulputan po rito, mga simbahang nasa basement, so kung saan-saan. Kasi po dito ho, magaling-galing lang magsalita yung pastor, nagpapastor na. Napakadali ho magpa-register na simbahan dito. At ang nakakalungkot, napakadaming nadadali ng mga fake na pastor na ito. Kaya, starting Sunday, maglalabasan na naman ito. Maglilitawan na naman. Then, how to spot a fake pastor? Tandaan po ninyo, not all pastors are called by God. Not all preachers with a title on their names are called by God. Some are called by their own greed. Some are called by their own pride, as well as financial gain. Alam niyo po ba, ang mga pastor na nagsisimula ng simbahan dito, ang hatian agad 60-40. Ganyan yung mga Pentecostal Kaya kung nasa Pentecostal ka, obserbahan mo. Ano ba ang labanan ng hatian ng offering? 60% kay pastor, 40% sa simbahan. No? Ganun po ang labanan. Naku, di ba, ang sarap magsimula ng simbahan pag ganun. Pag medyo magaling-galing ka, 60-40. Antimano, pag naka 1,600 iyo, 400 para sa maintenance ng simbahan. Ganun po ang nangyayari. At ito po'y bunga ng financial interest ng manggagawa. Here are just few obvious traits that are around a fake pastor that has put himself at pastoral duty and not by God. Number 1, yung mga pastor na punong-puno ng pride. Beware of pastors who habitually refers to the congregation as my church. Mga kapatid, ewan ko po kung narinig nyo na ako na kapag nagpe-pray ako o nananalangin ako o nagtuturo ako, sinasabi ko, Lord, maraming salamat sa aming simbahan, sa aming kongregasyon. Napakadalang ko po. Ewan ko po kung nadulas man ako, baka nadulas. Pero most of the time, I refer to the church as your church, Lord. Because this is your church. Minsan ako tumataas ang balahibo ko doon sa sinasabi, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa pagpapala mo sa aming iglesia. That is wrong. Dahil ang iglesia ay sa Diyos.
Pag-aari ito ng Diyos. Tayo'y part ng iglesia at kailanman hindi ati ng iglesia. So, kayo po na nakikinig sa akin, no? Itama na po natin mula ngayon. Huwag po kayong magdadasal ng ganon kasi hindi inyong iglesia, hindi atin ng iglesia. At ang iglesia ay tayo. We are the church. So we need to pray to the Lord and thank Him for His church. Nakuha niyo po. Acts 20:28. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to take care for the church of God, which He obtained with His own blood. Acts 20:28. Ang mga pastor po ay overseer, ano tawag doon? Tagapagbantay lang ng iglesia ng Diyos. Kaya kailanman, hindi po atin ang iglesia. Kapag narinig niyo yung pastor, my church, our church, and that is a clear sign of pride. Ano po? Pangalawa, ang pastor ay dapat shining example. Ano po? Shining example. Example po siya ng leadership. Example po siya sa kanyang pamilya. Yung kanyang pamilya, as much as possible, ay ehemplo. Wala naman pong perfectong pastor. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong anak ng pastor. Most of the time nga, yung mga anak ng pastor, dahil para silang nasa aquarium, sila po yung mga madalas na nagkakaroon ng problema sa identity. Kasi po lagi silang pinapanood. Para silang mga goldfish sa aquarium na ang mga miyembro nagbabantay kung saan sila pupunta. Tinitingnan paano sila mamumuhay, paano yung kanilang haircut, paano sila magsalita, paano sila magdamit. No, alam niyo po ang mga anak ng pastor ay kailangan magbihis din katulad ng kanilang tatay. Kailangan mamuhay sila patulad ng kanilang tatay. Magsalita sila katulad ng kanilang tatay. Kaya po sila yung hirap na hirap sa pag-adjust ng buhay ng kanilang tatay. At mga kapatid, hindi naman po sila pinili na maging anak ng pastor. And I think if papipiliin sila, hindi nila pipiliin maging anak ng pastor eh. Baka mabuti pa, anak na lang ng karpintero, anak ng engineer, o anak ng taxi driver. Huwag lang anak ng pastor, kasi ang hirap ng anak ng pastor. Pero mga kapatid, unawain natin na ginagawa ni pastor ang lahat para sa kanyang ministeryo at sa kanyang pamilya. Pero kung ang pastor, talaga namang hindi maging halimbawa para sa kanyang mga anak at sa kanyang mga mahal sa buhay, kumusta naman tong pastor na to? Kasi po, kung merong unang susuporta sa iyo dapat, pastor, pamilya mo. Kung meron dapat susuporta sa ministeryo mo, pamilya mo, anak mo, asawa mo. Pero ang dami yung pastor, hindi na isasama yung asawa sa ministeryo. Yung mga anak, hindi nga maisama sa pagsamba man lang. Hindi naniniwala yung anak doon sa tatay. Can you imagine that? So, ako mga kapatid, kung ang aking mga anak ay hindi ho talaga maniniwala sa ministeryo ko bilang pastor, hindi na po ako magpapastor. Because I may not be effective as a pastor kung ganon. Ibang usapin naman yung nagkamali yung anak ko, nabuntis yung anak ko, nakabuntis yung anak ko. Well, ang usapin doon ay yung anak ko, tulungan niyo ako na makarecover. Tulungan niyo ako na maitama yung anak ko. Ngayon, kung hindi pa rin maitama sa kabila nung pakikipag-usap ko, well, it is no longer my problem. But, as a pastor, we need to be a shining example to our community. Si pastor, tambak ang utang. Paano naman magiging halimbawa yan? Si pastor, kaaway lahat yung kapitbahay. Paano naman magiging halimbawa yan? So we need to be a shining example of integrity. Tandaan po ninyo, ang integridad lang ang backbone ng isang pastor. Kapag nasira yung integridad mo on how you deal with people, on how you deal with money, on how you deal with your credit or debt, yun po.
Sa mahabang panahon po ng pagiging pastor ko, marami po akong utang na loob. Marami pong mga taong umalalay sa amin at pinasasalamatan po namin yun. Pinasasalamatan po namin yung mga taong dumamay sa amin sa mga panahon ng pangangailangan, sa mga pagkakasakit, sa mga kakulangan sa buhay. Pinasasalamatan namin yun. Pero palagay ko po, walang sino mang lalabas at lilitaw at sasabihin, si Pastor Camia may utang sa akin yan, tinakbuhan ako. Si Pastor Camia, nahuli ko yan, may ginawang immoral o karumal-dumal. Siguro po kung bakit ganito ako katapang ngayon sa pangangaral at pagsaway, kasi po namuhay po ako nang hindi ko po ikinompromise ang integridad. Pangatlo, money makers. Yan po yung isa palatandaan po ng mga pastor ni Japik. Money makers. Ang sermon po ng pastor na yan, every Sunday may kinalaman sa pera. Pag ang kanyang sermon, lagi na lang pera, humanap ka ng ibang simbahan. Hindi ka pagpapalain yan, gagatasan ka lang ng pastor na yan. Yung wala nang isinermon pagdadating na linggo, kundi yung tithes, yung ikapu, yung offering, yung pledge. At tingnan niyo po yung simbahan ninyo, kung napakarami pong mga ikapu. Alam niyo po, meron kilala, wala nga ikapu, pero ang offering, 7. Kanya yung, walang tithes, pero 7 ang offering. At kapag nandiyan ka sa simbahan niya ba, mag-isip-isip ka. Ginagamit lang ng pastor mo ang paglaban niya tungkol sa tithes, pero 7 naman ang offering nyo. Mas masahol yung pastor mo. Mukhang pera yan. No? Kami po mga kapatid, awa ng Diyos, dito po sa amin dito sa Winnipeg, Unida, I hate fundraising. Ewan ko po, yung simbahan, hindi po dapat nagpa-fundraising yan eh. No. Kasi po, magbigay lang ang mga miyembro, that will be enough for the church. More than enough. Ako minsan, pumapayag na lang ako dyan sa mga garage sale na yan, pero sa puso ko po, ang bigat-bigat ng kalooban ko. Kasi una, hindi po yan ginagawa ng simbahan. Yung mga pledges, ayoko rin po niyan kasi po nagiging tukso pa yan para ang mga tao ay magbulaan, magpe-pledge ngayon, hindi naman ibibigay. Nakuha niyo po. Alam niyo po mga kapatid, 9 na taon na po ang Winnipeg Unida. Sa Martes, magpipirmahan na po kami doon sa building na binili ng Winnipeg Unida at nabili po ito ng Winnipeg Unida dahil ibinigay ng Diyos ang pera. Hindi bunga ng kung ano-anong fundraising or pledge campaign. Pero ngayon po, yung mga pastor, tingnan po ninyo, no? Nakakalungkot pati yung mga, ewan ko, sorry ho, pero sa Winnipeg Unida, hindi nyo po makikita yung bank account namin, hindi nyo po makikita yung mga kung saan ipapadala yung pera na account, hindi. Once a month lang po kami mag-offering. Kasi po, pandemic eh, no? Pero we don't do those campaign, we don't do sermons on money. So watch out for pastors who use church finances for themselves or to pay themselves. Yung mga pastor na may extravagant home, may mga luxury cars, no, ako talaga naman nakakapangilabot. Merong mga yate, may aeroplano. Kanya si pastor may aeroplano. At ang katuwiran ni pastor, kaya niya kailangan ng eroplano para kahit kailan siya magkrusada, makakalipad siya agad at makakarating doon. Para bang walang commercial plane na pwedeng sakyan para makarating doon, di ba? Alam niyo po mga kapatid, mahigit na po akong 30 taon, 35 years na po akong pastor. 35 years to be exact. Nung last May, no? 35 years na po akong pastor. Hindi po ako nakabili ng brand yung kotse. O ni brand yung motorsiklo. O ni brand yung bahay. Sa Pilipinas, sa tulong po ng mga nagmamahal sa amin, hindi ko na babanggitin yung pangalan, no? Pero kilala nila. No? Alam nila kung sino sila.
Natulungan kami nakabili ng foreclosed na bahay. Yung pong foreclosed ng bangko. Pagdating po dito, second hand din na bahay. ano pa ba itong bahay ko? 1940 yata ito. Pero pag yung pastor, hindi ko pa sinasabi, huwag kayong bumili ng bago. At yung nakakabili ng bagong kotse, praise the Lord. Pero kung yun ay bunga ng pagsisikap, bunga ng inyong pagtatrabaho, bunga ng kakayahan ninyong bumili ng bago, din praise the Lord. Pero kung ang bibili nun, pera ng simbahan, naku naman mga kapatid, iwasan po natin yung mga pastor na money makers lang. And look out, no, for pastors who preach, who preach and teach the Word of God. Yung bang taong who practice what they preach. Ito po ang mga bagay na dapat nating tingnan. Maraming mga pastor ngayon, iba yung ginagawa sa kanilang ipinapangaral. Yung bang tipong mga akala mo napakalumanay magsipagsalita, makakainganyo ang pagiging mahinahon, pero pagtalikod naman parang mga lobong maninila, mga mapagsamantala. Mag-ingat din po kayo mga kapatid. Tandaan po ninyo, napakaraming fake sa mundong ito. At tandaan po ninyo, sila ay mga nasa pulpito. Amen? So, titigil po muna tayo rito. At makita-kita ho ulit tayo bukas. Huwag magpaloko, marami ang mga pastor na impostor. Mga huwad na mga tagapanguna at ang sabi ng Biblia, mga lobo na nakasuot ng tupa. Mag-ingat, alamin ang totoo upang hindi maloko. Tayo po ay dudulog sa Panginoon sa pananalangin. Pwede po ba na isama natin sa prayer ang kapatid na bayani Magkawas, si Kuya Ban? Siya po ay nasa karamdaman. Hilingin po natin ang patuloy niyang paggaling sa kanyang bypass operation. Ganon din po ang patuloy na pagkilos ng Panginoon sa buhay ni Ate Esther Bautista. Nawa po ay ang Diyos ang patuloy na magpagaling sa kanya. Si kapatid na Debbie Bernabe, patuloy din siyang samahan ng Panginoon. Ang Pastor John Ocol, ang kapatid na Jules Masalunga, si Kakanlole Atanasio, si Ate Mayet Rodriguez, si Kuya Egay at si Tatay Clarito Cuadra, at ang mga pamangkin ni Ate Heidi Mejia, si Epoy, si Romel, si Mark, ang patuloy na pagsubaybay ng Panginoon sa kalusugan ni kapatid na OG Ramos, si Ate Myra Paredes Libertino, si Ate Tessie, at si Kuya M.A. Paredes. Patuloy po sila na pagalingin ng Panginoon sa kanilang mga karamdaman. Si Jonah Adaw para sa kanyang pagdadalang tao, si Ate Mirna Gonzales, si Tatay Bitoy, si Nanay Anchang, si Kuya Ikoy at si Ate Gaying Ramos, si Tatay Eleno at si Nanay Pasita Silla, si Tatay Conrado at si Ate Nita Hinido, si Tatay Omar at si Nanay Dadeng Garcia, si Tatay Nesto at si Nanay Elisa Gonzales, si Uncle Urong at si Auntie Huli, si Tatay David at si Kuya Bobby Marasigan, si Nanay Puste, si Nanay Tateng, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay, si Nanay Honor, si Nanay Elisa Capillar, si Nanay Loli Troperto, si Nanay Hema De Castro, si Ate Lita Cadabedo, si Ate LB Paredes at si Kuya Pedoy De Castro. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Reggie Ladublan, ang manugang po ni Ate Evelyn Cameros, patuloy po na ang kagalingan ang maranasan niya. Ganon din po si Ate Alice Purificacion, ipo inawa ng Panginoon ang kanyang pangangatawan. Ang Ate Mirna Sinfuente, ganon din po ang panalangin niya para kay Ai at kay Kuya Nestor. Patuloy po na kagalingan kay Kuya Boyet Sanchez,
ang pamangkin po ni kapatid na Bert Castillo na si Felix, ang kagalingan po ng nanay ni Kuya Henry de la Cruz at ang kalusugan ng nanay po ni Ate Mary Jane de la Cruz. Ang patuloy po na pagpapagaling ng Panginoon kay kapatid na Ruel Sanchez, ang complete healing ng kapatid ni Nanay Hilda Mendoza na si Lourdes Soriano, ganun din po si Nanay Oleng Purificacion at si Ate Tita Castillo, ang patuloy na kalooban ng Panginoon para sa kanyang sambahayan. Si Ate Tess Asturias, ang kanyang mga suliranin at ang kanyang pamilya, nawa ay patuloy na makaranas ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Tayo pong lahat mga kapatid ay dudulog sa Panginoon sa umagang ito. Nihiling ko po na samahan niyo ako sa pananalangin. Sama rin po natin si kapatid na Sani Tibayan na yung kanyang gana sa pagkain ay bumalik at patuloy po siyang pagkalooban ng Panginoon ng masarap na pagtulog sa tuwing hihimlay siya sa gabi. At patuloy po na maranasan ninyo ang kagalingan si Ate Telly Hernandez, yung kanyang paa. Ilapit po natin sa Panginoon at maranasan niya ang kagalingan. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, hindi po lingid sa iyo ang mga pinagdadaanan namin sa buhay, yung amin pong mga karanasan. Ang bawat isa po ay lumalapit na may pananampalataya at pag-asa na diringgin mo po ang amin pong mga daing sa iyo. Hipuin mo po ang aking mga kapatid, Panginoon, anuman po yung kalalagayan nila, ikaw po yung mag-provide, Panginoon, ng kagalingan, lalo na yung mga nasa banig ng karamdaman. Ikaw rin po ang tumugon sa pangangailangang material, sa mga nawalan ng hanap buhay. Patunayan mo po na you are the God of provisions, at nagpapasalamat din kami sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng bagong umaga bawat araw, at sa pagbabangon mo sa amin upang gawin ang mga bagay na ipinagagawa mo sa amin. Samahan mo po ang mga magsisipagtrabaho sa araw na ito at ang mga magpapahinga na ng kanilang mga pagod na katawan. Ihiga mo sila at sa kinabukasan ay ibangon mo rin po sila sa kalakasan. Lahat po ng mga nakasubaybay ngayon sa tinig ng pag-asa, nasa ang panig man sila ng mundo, pagpalain mo po sila, Panginoon. Umaasa po ako sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen and amen. Magandang umaga, Ate May de Guzman Atanasio, magandang araw. Kay Nanay Merly, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Eric Advincula, kay kapatid na Criselda Cuevas, magandang araw. Kay Kuya Larry Montillano, Ate Telly Hernandez, kay kapatid na Raquel Villanueva, Ate Judith Advincula, good morning po sa inyo. Kay kapatid na Bel Cuenca, magandang araw. Kuya Bert Castillo, magandang araw po sa inyo. Ate Nelia Ramos, Ate Ellen Gonzales, Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Kapatid na Lani Tulagan, kapatid na Echi Bartolome, magandang araw. And dalawin niyo po yung Echi, ano ba yun? Itzibichi Galore ba yun? Something like that. Pasensya na, Echi, yung kanyang store. Dalawin niyo po. Ganun din po, Kuya Sani Tibayan, magandang araw sa iyo. Kapatid na Laina Desinganyo Bayas, magandang araw. Marites Tess Villanueva, good morning. Good evening na dyan sa Pilipinas. Magandang araw. Laila Presa, magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoon. Ate Pet Atanasio Abraham, magandang araw po, Ate Pet. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Mirna Sinfuente, kapatid na Ruben Manabay, Ate Betty Saria, Ate Leslie Tamundong. Ate Leslie, good evening po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, mga kapatiran natin sa Karsadang Bago. Huhulaan ko kung saan itong mga to. No? Si Laina ay, kung hindi lumil, ay bukal. Ayan. Si Ate Vanji Magnaye ay silang. Ay, mali yata. Ewan ko. Basta. Ate Telly Hernandez ay nasa California. San Diego ba? Basta nasa Amerika po. Si Nanay Flor de Lisa Maynes ay silang. Si Agnes ay nasa Yorkton.
Si Bernadette, nasa Yorkton, nasa Pilipinas. Chester Goles, ito, si Chester. Pastor Chester, kumusta ka na? Nasaan ka na ngayon? Si Kuya David Manipol ay nasa Imus Unida. Si Ate Ellen Gonzales ay Anabu Unida. Si kapatid na Sunny Tibayan, hindi ko po alam kung saang church ito. Si Ate Evelyn Cameros ay Anabu Unida. Si Ate Marie Cruz ay Winnipeg. Si Mariby Frias ay Caloocan. Si Kuya Rodante Kerbin, kung hindi ako nagkakamali, ay Bacoor. Hindi po ako sigurado, pero parang Bacoor po yata o Mambog. Si Ate kapatid na Miriam Galvan ay Imus. Si Joy Reyes ay hindi ako sigurado, parang yan, hindi bale. Si Ate Cora Dolor, hindi ko rin alam kung saan. Si kapatid na Tete Silya ay Anabu. Si Doret Valerio ay hindi ko rin alam. Si kapatid na Lani Tulagan, ayan, hindi ko po alam kung saan, pero alam ko nasa Pilipinas po kayo. Si Nanay Belen Olaes ay Karsadang Bago po yata. Si Kuya Dol Paredes ay Pasong Santol. Si Nanay Hilda Mendoza ay Fox Creek Unida. Si Ate Nelia Ramos ay Calvary Presbyterian sa California. Ayan, si Angelic Silla ay Anabu. Si Eric Joren Silverio ay parang ngayon ko lang po na nakita ang pangalan ni kapatid na Eric Silverio. Welcome sa Tinig ng Pag-asa, kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, si Darren Sakdala ng Winnipeg. Si Ate Echi Bartolome ng Silang. Ayan. Si Kuya Eddie Boy Sauler ng Imus Unida at Winnipeg Unida Christian Church. Ayan. Ayun, si Kuya Rodante Kerubin po pala ay Karsadang Bago rin. Ayan, Karsadang Bago. Ayan, so purihin po ang Panginoon. So maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa Tansang Luma po pala si Kuya Sunny Tibayan. Ayan, praise the Lord. So ayan, magkita-kita po ulit tayo bukas mga kapatid. At maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa Tinig ng Pag-asa. At again, ang biyaya ng Diyos ang patuloy ninyong maranasan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. God bless everyone.